Hello mga beshi! Today, magluluto tayo ng nilatik na tulingan or yellowfin. Depende kung anong tawag nyo dito sa isda na to. Basta nga alam ko tulingan siya. Feeling ko, isa talaga ito sa mga underrated na lutong Bicol kasi hindi siya masyadong kilala outside Bicol. Pero sobrang comforting niya. Ngayon mga beshi, linisan muna natin itong isda. I-make sure lang natin na natanggal talaga yung buntot niya. Dapat dapat hindi kinat. Dapat as in hinila talaga yung buntot na part. Kasi 'di ba merong isda na I don't know kung ano yung specific na isda na yon. Basta alam ko sa kanya tulingan na kailangan hihilahin mo yung buntot kasi nakakalason siya. So yun, i-make sure lang natin na nahila yung buntot. Tapos alisan natin ng mga kaliskes para masarap siyang kainin. Pero alam niyo mga best, parang bawat pamilya may sariling version ito. Yung iba kasi, ang gusto nila medyo may sabaw pa. Yung parang isasabaw pa nila yung gata. Yung iba naman, ang gusto, sobrang tuyo na parang fish flakes na. Pero kami, ang version na gusto namin, yung creamy pa rin dahil sa gata. Pero nagmamantika na siya habang tumatagal. Prepare naman natin best yung ibang mga ingredients. Siyempre, hindi mawawala yung sili kasi Bicolano tayo. Pero natatawa ako kasi minsan yung konting anghang ng mga taga Bicol, sobrang anghang na palas para sa ibang tao. Alam naman natin lahat mga beshi na maraming spicy food sa Bicol. Siguro yun ay dahil sa bagay na bagay siya sa gata. Parang binabalanse ng creaminess yung anghang. Kaya kahit maanghang, ang sarap pa rin kainin. Kaya minsan, hindi mo namamalayan kung gaano na pala kaanghang kasi nga, creamy siya dahil dun sa gata. Ang nilatik mga best ay yung tipong hindi mabilis lutuin dahil kailangan mo pa siyang pakuluan sa luya. Hihimayin mo pa yung isda at tatanggalin lahat ng tinik. Importante rin talaga kasi mga beshi yung luya sa mga fish dishes natin. Kasi nga malaki yung tulong niya para mabawasan yung langsa ng isda. Kaya kung mapapansin nyo, sa maraming lutong Pinoy na may seafoods, halos automatic, may luya yan. Parang maliit na ingredients lang siya, pero sobrang laki ng effect niya sa lasa. Ang nagpa-unique talaga best dito sa nilatik ay yung paghihimay at pagtatanggal ng tinik. Pero yung iba naman mga beshi, hindi naman nila masyado tinatanggalan ng tinik. Basta yung mga matitigas lang na tinik ng isda yung inaalis nila. Pero dahil nga super arte ng beshi nyo, dapat at least 95% ng tinik ang maaalis. Nung bata ako mga beshi, akala ko normal lang na may ganitong pagkain sa mesa. Pero ngayon na ako na mismo yung naghahanda, ako na mismo yung nagluluto, na-realize ko yung effort behind homemade food. Parang yung mga lutong bahay talaga hindi mo ma-appreciate fully hanggang ikaw na yung gumagawa at na-prepare. Habang nagluluto ako, niisip ko rin kung gaano ka-patient yung mga nanay at lola natin dati. Kasi imagine mga bes, gagawa ka ng pagkain, tapos sobrang meticulous ng preparation, especially kapag may mga bata pang kakain. Parang hindi mo talaga maiisip yung effort kapag nakahain na lang siya sa mesa. So ayan mga bes, natanggalan ko na siya ng tinik. Ayan, ganyan karami yung natanggal ko sa kanya. Hindi ko na napakita sa inyo kasi sobrang focus ako sa pagtatanggal ng tinik. Kasi nga, dapat at least 95% yung tinik na matatanggal natin mga bes. Dahil wala ng tinik mga bes, pwede na natin siyang lagyan ng gata. Pansin nyo rin ba mga beshi o ako lang? Nang interesting din isipin na ang daming pagkain sa Bicol na gumagamit ng gata. Actually, dahil sobrang abundant ng niyog si Bicol noon pa man, kaya naging malaking part siya ng cooking culture doon. Kaya halos lahat yata may version na may gata, mapagulay, seafood, karne, at kahit snacks at dessert pa yan. Tapos, hindi lang naman sa Bicol ginagamit yung gata.
Pero feeling ko, talagang isa ang Bicol sa may strongest coconut-based food culture sa Pilipinas. Kaya kapag naamoy mo yung gata na nagluluto pa lang, parang very probinsya agad yung vibe mga bes. Napansin ko rin na maraming Bicol dishes na hindi naman super complicated yung ingredients. Pero sobrang rich ng flavor. Parang simple lang siya, pero comforting. Feeling ko dahil rin yun siguro sa gata kasi nagbibigay siya ng creamy and deep na lasa kahit konti lang ang ingredients. Napapansin ko yun mga bes, habang tumatanda ako, mas na-appreciate ko na yung mga simpleng luto. Noong mas bata kasi ako, parang gusto ko lagi yung mga fast food. Pero ngayon, minsan, ang hinahanap-hanap ko na talaga yung mga lutong bahay na tahimik lang pero sobrang sarap. Parang may comfort talaga yung pagkain na hindi kailangan maging aesthetic or fancy. Yung tipong alam mong niluto siya with care. Feeling ko, kaya rin maraming may emotional attachment sa pagkain kasi connected siya sa memories natin. Minsan, isang amoy lang ng ulam, may bigla kang maalalang childhood mo, no? Or may maalala kang specific na bahay, outing, o simpleng tanghali kasama ang pamilya or friends. Ang weird, pero ang lakas talaga makatrigger ng memories ng food. Tapos, iba rin talaga yung pagkain sa probinsya, no? Hindi siya masyadong focus sa presentation, pero ramdam mong ginawa siya para mabusog at sumaya yung pamilya. Parang lahat ng luto may sariling kwento. Feeling ko rin kaya maraming comforting na pagkain sa probinsya. Kasi noon, practical talaga ang magluto. Kung ano yung available sa paligid, yun yung gagawing pagkain. Fresh na isda, gata mula sa nyog, sili galing sa bakuran. Tapos somehow, ang sarap pa rin kahit simple lang. Actually mga bes, ang ganda ring isipin na maraming traditional dishes natin na nabubuhay pa rin hanggang ngayon dahil sa mga bahay-bahay. Kasi minsan, hindi naman siya documented online or nasa restaurant menu, pero pinapasa-pasa lang through pamilya. So ayan mga bes, habang kumukulo yung gata, mas nagiging creamy at rich yung texture ng isda. Tapos mapapansin mo rin na habang tumatagal, parang mas kumakapit yung flavor sa fish flakes. Ito rin kasi best yung klase ng pagkain na mas sumasarap kinabukasan. Yung tipong iinitin mo na lang. Tapos bagong saing na kanin, okay ka na. Parang minsan mas masarap pa nga pag leftover. Napapaisip din ako minsan kung gaano karaming Filipino dishes yung hindi sikat online. Pero sobrang sarap naman talaga. Kasi usually yung mga nagba-viral, yung mga aesthetic or over the top na pagkain. Pero yung mga ganitong lutong bahay, sila talaga yung comforting eh. And honestly, feeling ko, habang tumatanda tayo, mas nagiging meaningful yung ordinary moments. Dati, gusto natin laging may ganap, may lakad, may bongga. Pero ngayon, minsan, sapat na yung tahimik na araw. Nagluluto ka lang sa bahay habang may random kwentuhan sa background. Parang doon mo marirealize na hindi naman pala kailangan ng extraordinary lagi yung araw para maging memorable. Minsan, yung simpleng pagkain, simpleng usapan, at tahimik na hapon, yun pala yung mga pinaka nakaka-comfort na memories. Ito rin siguro yung dahilan bakit gusto ko yung mga ganitong vlog. Kasi wala namang malaking event na nangyayari, pero somehow, ang comforting pa rin panoorin ng ordinary life. Sobrang simple lang nitong pagkain, pero ewan ko ba, parang ang dami niyang dalang comfort and nostalgia. Ito talaga yung mga klaseng pagkain na nagpapaalala sa iyo ng bahay, pamilya at probinsya. And honestly, minsan, mas memorable pa talaga yung mga ordinaryong araw at simpleng pagkain kaysa sa mga bonggang lakad. So ayan mga bes, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo, tapos konting halo.
And kapag ganyang medyo natutuyo na yung gata, pwede na nating ilagay yung gulay. So ang nilagay kong gulay ay ang dahon ng sili kasi ito yung available dito sa amin ngayon. Pero may mga options kayo na pwedeng pagpilian. Pwede ang malunggay, dahon ng malunggay. Pwede ang sitaw. At pwede rin ang ampalaya mga bes. So nasa iyo na yon kung ano yung gusto nyo. Basta pwede nyo siyang lahukan ng gulay. Anyways, malapit na siyang maluto mga bes kasi lumalabas na yung mantika niya. Simple lang siyang ulam pero feeling ko, ito talaga yung klase ng pagkain na may sariling warmth. Hindi man siya social tingnan or trending online, pero ito yung mga lutong may memories attached. Kung taga Bicol rin kayo, alam mo nakaka-relate kayo dun sa comfort na dala ng mga ganitong pagkain. And kung hindi nyo pa siya natitikman, sana one day, matry nyo rin. Kasi sobrang underrated niya talaga. Thank you for spending another ordinary day with me. Ingat kayo palagi, kain ng maayos, pahinga kapag pagod, and I'll see you mga best sa aking next vlog. Thank you.